Life and works of Rizal. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Pag-usapan natin kasi marami nag-request. Ano? Okay, sige. Kapag tinanong first question, ano po yung batas ng Rizal Law? That is RA 1425. Yan po ang batas na nagmamandato or nagmamandate na pag-aralan ang buhay at mga ginawa ni Rizal. The life and works of Rizal. Ano po? At particularly, ang sinasabi ng batas na yan ay pag-aralan ang dalawang famous novel na ginawa ni Rizal. That is the Noli Me Tangere and then the El Filibusterismo. Ano? Sige, pag-usapan natin ng life and works of Rizal. First question, ano po yung buong pangalan ng ating bayaning Dr. Jose Rizal? That is Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Ano po? Kapag tinanong kailan naman birthday o pinanganak si Rizal, that is June 19, 1861. Kapag tinanong saan siya pinanganak, sa Calamba, Laguna. At syempre, bininyagan ba si Rizal? Ang sagot ay yes. Sino yung pare nagbinyag sa kanya? Si Father Rufino Colliantes. Sino naman yung ninong, yung godfather? That is Father Pedro Casañas. Ano po? So, ang pangalan ni Rizal, mahaba, pero ang shortened version niya ay Jose P. Rizal. Anong palayo ni Rizal? Pepe. Ano? Question, sino naman yung mga magulang ni Rizal? Ang tatay niya ay si Francisco Mercado. Samantalang yung ina niya man ay si Teodora Alonzo. Wait lang sir, ang tatay niya Francisco Mercado. Ano po? O bakit hindi niya siya ginamit yung apelyidong Mercado? Bakit Sir Jose Rizal? Bakit Sir Rizal ang ginamit niya? Simple lang. Yung apelyido kasing Mercado, ay keyword mo dyan ay anti-government. Kilala ang pamilyang Mercado, apelyidong Mercado sa pagtulisa sa gobyerno ng mga Espanyol. So para safe, ang ginamit na apelyido ni Rizal ay Jose Rizal. Ano po yun yung Rizal ang ginamit niyang apelyido. Malinaw po yung teachers. Pag tinanong ilang lahat sila magkakapatid, ang sagot 11 or 11. Pang ilan si Rizal sa magkakapatid, ang sagot ay pampito or 7. Ano po? So ibig sabihin ang keyword mo dyan ay 7-11. Ano po? Pampito si Rizal sa 11 magkakapatid. Kapag tinanong sino ang pinakapanganay sa 11 magkakapatid, si Saturnina. Kapag tinanong sino naman ang pinakapanganay na lalaki, walang iba kundi si Pasiano. Pag tinanong lang din sino yung aso ni Rizal, ang sagot natin ay Usman. Anong kulay nun? Itim ang aso ni Rizal. Next naman kapag tinanong saan nag-aral ng basic education si Rizal, sa Ateneo Municipal. Ano po, yung kanyang elementary at secondary ay sa Ateneo Municipal. Samantalang pag tinanong saan naman siya nag-aral ng kolehiyo, sa UST or sa Universidad ng Santo Tomas. Pero kapag tinanong anong profesyon ni Rizal, siya ay isang doktor. Doktor saan? Doktor sa mata. Anong tawag sa doktor sa mata? Ophthalmologist. Kapag tinanong, bakit siya sir naging doktor sa mata? Sino ang kanyang inspirasyon? To treat mother eyesight. Ibig sabihin, para gamutin ang lumalabong paningin ng kanyang ina. Pinag-aralan niya yun at natapos niya yun sa Madrid, Espanya. Kapag tinanong, ano si Rizal? Orator or polyglot? So, ang sagot natin ay polyglot. Pag sinabing polyglot, marami siyang alam na lingwahe. Kapag tinanong, ilang lingwahe alam ni Rizal? 22 languages. Ganyan po kahenyo si Rizal. Ano po? Pag-usapan natin ngayon ang buhay ni Rizal simula nung bata siya. Ano? At the age of 3 years old, kabisado na po ni Rizal ang alpabeto. Ano? Grabe, kabisado niya ng alphabet. At sa edad naman ng 5 taon, ano po, kaya niya na ang 3R, the reading, writing, arithmetic. Nakakapagbasa na siya, nakakapagbilang, at nakakapagsulat. Ganyan po kahenyo ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Kapag tinanong naman sa board exam, ano yung pinakaunang poem na sinulat ni Rizal? Walang iba kundi ang Sa Aking Mga Kabata. Ano, yan ang pinakaunang sinulat ni Rizal sa edad na 8 taong gulang. Kapag tinanong, sir, ano ang nakalagay doon sa Aking Mga Kabata? Ang nakalagay doon yung famous na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansa at mabahong isda. Na ang ibig sabihin ng poem na yun ay the significance of mother tongue. Dapat mahalin natin ang sariling wika, that is our mother tongue. Pero kapag tinanong, ano naman yung pinakaunang sinulat ni Rizal para sa kanyang ina, ang sagot ay may primera inspirasyon. Ano po? So, inalay niya yon para sa kanyang inang si Teodora Alonzo. Next naman, kapag tinanong, ano naman yung sinulat ni Rizal para sa mga kababaihan sa Malolos, ang sagot natin ay to the women of Malolos. Pag tinanong, anong mensahe noon? Equality or gender equality. Bakit? Kaya nga sa mga kababaihan sa Malolos, kasi sa panahon ng mga Espanyol, uso ang discrimination, gender discrimination sa pagitan ng lalaki at babae. Noon, pag babae ka, mababa, inferior ang pagtingin sa'yo. Ano po? So, ang pinaglalaban ng sinulat ni Rizal is gender equality between men and women. Guess ba yun? Pero kapag tinanong, at tinatanong talaga ito sa board exam, pero kapag tinanong, ano naman yung winning poem of Rizal or the winning glory of Rizal, ang sagot natin ay A la Juventud Filipina. Sinulat niya yon sa UST no nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Sir, ano ang mensahe ng A la Juventud Filipina? Doon po nakasulat yung ibig sabihin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan or the youth is the hope of the fatherland. Ano po? So that is considered the winning glory or the winning poem of Rizal. Pero bago tayo pumunta sa dalawang novels ni Rizal na famous, so pag-usapan muna natin ang mga babae sa buhay ni Rizal.
tatlo lang ang pinaka-importanteng babae sa buhay ni Rizal. Sino yun? Segunda Katigbak, Leonor Rivera, at Josephine Bracken. Kapag tinanong, alin dyan ang first love ni Rizal? Ano po yung pinakaunang nagpatibok ng puso niya? Walang ibang kundi si Segunda Katigbak. Tandaan mo lang, yung pinaka-first love niya ay si second. Pero joke lang, ano. So, ang first love niya ay si Segunda Katigbak. So, yan ang pinakaunang nagpatibok ng puso ni Rizal. Pero kapag tinanong, sino naman ang greatest love ni Rizal? Ano po, yung greatest love, yung pinakaminahal niya talaga ng lubusan, walang iba kundi si Leonor Rivera. Ano po? So, para sa akin, yung pinakamaganda sa lahat ng mga naging karelasyon ni Rizal ay si Leonor Rivera. Kaya siguro doon talaga siya pinaka na-in love. Ano? Pero, kagaya sa buhay ng tao, hindi naman yung pinakamahal mo yung napapakasalan mo talaga. Ano? So, kapag tinanong, sino naman ang true love ni Rizal, walang iba kundi si Josephine Bracken. Okay po? Tinawag siyang true love, true, totoo, real life. Para si Josephine Bracken kasi ang pinakasalan. Kung talagang totoong mahal mo siya, pakasalan mo. Ano po? So, may pinagkaiba ang greatest love sa true love. Yes, greatest love, yan siya ang pinakamahal mo. Pero matatawag mo lang siyang true love, true, totoo, kapag pinakasalan mo. Patunayan mo talaga na pakasalan mo pakasalan mo talaga yung totoong mahal mo. Kaya si Josephine Bracken tinatawag ng lawful life of Rizal. O question, may naging anak ba sila? Ang sagot ay meron. Ano po? Pero namatay din. Anong pangalan sa ng anak? Francisco. O ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang famous novels ni Rizal. Kapag tinanong, ano yung pinakaunang nobela ni Rizal? Walang iba kundi ang No Limit Tangere. Ang ibig sabihin ay Touch Me Not or Wag Mo Akong Salangin. Pag tinanong, kanino inaalay ni Rizal ang No Limit Tangere? Ang sagot ay to the sufferings of the Filipino people or ang pagdurusa ng mga Pilipino sa kamay ng Espanyol. Other references would say it's a social cancer kasi nga pagdurusa, sakit ng lipunan, that is No Limit Tangere. Ano po? Kapag tinanong saan naman unang isinulat ni Rizal ang No Limit Tangere, sa Madrid, Espanya. Pero kapag tinanong saan niya yun natapos at saan yun na-publish, that is Berlin, Germany. Kapag tinanong sino ang savior ng No Limit Tangere na merong 64 chapters, walang iba kundi si Maximo Viola. At kapag tinanong sino ang inspirasyon or ano ang naging inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng No Limit Tangere, ang sagot ay The Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. Sige, pag-usapan naman natin ngayon ang mga characters ng No Limit Tangere. Pag tinanong, sino si Rizal sa No Limit Tangere? That is Crisostomo Ibarra. Pag tinanong naman, sino naman yung abused mother? Walang iba kundi kay si Sisa. At meron siyang dalawang anak. Sino yun? Si Crispin at saka si Basilio. Sino naman, tinanong sa board exam, sino naman ang epitome of Filipino woman? Walang iba kundi si Maria Clara. O next naman, pag-usapan natin ngayon ang pangalawang nobela ni Rizal. Pag tinanong, ano yung pangalawang nobela ni Rizal? Walang iba kundi ang El Filibusterismo, na ang ibig sabihin ay the reign of the greed. In Tagalog, ang paghahari ng mga ganid sa kapangyarihan. Ano po? Kapag naman tinanong, ano yung inspirasyon ni Rizal or sino yung naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng El Fili, walang iba kundi ang tatlong paring martir, the Gumburza, the Gomez, Burgos, and si Padre Zamora. Kapag tinanong, saan naman unang isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo, walang iba kundi sa Calamba, Laguna. Pero question, saan niya yung natapos isulat ang 38 chapters? Walang iba kundi sa Biarritz, France. Pero question, sa France, na-publish niya na ba? Hindi pa. Saan niya na-publish ang El Fili? Sa Ghent, Belgium. Question, sino ang savior naman ngayon ng El Filibusterismo? Walang iba kundi si Valentin Ventura. At kapag tinanong anong inspirasyon na Rizal sa pagsulat ng El Fili, walang iba kundi ang Count of Monte Cristo by Alexander Dumas. Kapag tinanong lang din sino ang best friend or matalik na kaibigan ni Rizal, walang iba kundi si Blumentritt, si Ferdinand Blumentritt. Kapag tinanong ano yung pangatlo at huling nobela ni Rizal, walang iba kundi ang Makamisa. Ngayon naman pag-usapan natin ngayon ang mga organisasyon na tinatag ni Rizal at pati yung mga pen names niya dito. Ano po? Kapag tinanong ano yung organisasyon na tinatag mismo ni Rizal, walang iba kundi ang La Liga Filipina. Kapag tinanong ano naman yung mga pen names na ginamit niya dito ay Laong Laan, Di Masalang at La Solidaridad. Pero question, dahil ba din sa mga akdang sinulat niya, nagkakaso ba siya? Yes, kinasuhan siya. Anong kaso niya? Anti-government. Ibig sabihin, isa sa mga tumutulig sa malakad ng mga Espanyol. At dahil dito, pinadakip pa siya. Yes. Sino nagpadakip sa kanya? DD, walang iba kundi si General Dispuhol. Ano siya ang nagpadakip? Saan siya pinatapon? Sa Dapitan. So, DDD. Ano yung DD? That is Dakip, Dispuhol, Dapitan. Pero question, sino naman nagpapatay kay Rizal? PP. Ano ibig sabihin ng PP? Patay Polavieja o si General Polavieja ang naglagda ng usulatan para patayin si Rizal. Question, ano daw yung method para patayin si Rizal? Firing squad. Kapag tinanong lang din, ano yung pinakahuling sinulat ni Rizal? Walang iba kundi ang Mi Ultimo Adios or My Last Farewell. Sinulat niya yan bago siya patayin. Ano po? Kapag tinanong, ano yung Mi Ultimo Adios? Sonnet or elegy, walang iba kundi ay elegy. Ibig sabihin, pamaalam na kasi yun.
Kapag naman tinanong, kailan yung araw na pinatay si Rizal, that is December 30, 1896. Saan yung nangyaring firing squad na yon? Sa Bagong Bayan, na ngayon tinatawag natin na Luneta Park. At pinakahuli, ano yung pinakahuling sinabi ni Rizal bago siya patayan? That is consummatum est, na ang ibig sabihin ay it is done or it is finished. So, yun lang po ang pag-uusapan natin sa Life and Works of Rizal sa RA 1425. O sana po nakatulong po yung mga basic knowledge na matig-share ni Sir Razor about sa buhay at mga ginawa ni Rizal. Kasi sinabi ko rin yung gagawin ko, kaya yan. As my promise, so ito na po yung video. Ako nakabot sa parte ng video ito, pakilike naman ang video, and then comment naman kung taga saan ka, para alam ko hanggang saan na reach ang video ito. Yun lang, thank you very much everyone, and God bless, bye-bye.